Gayunpaman, tiniyak ni Raymond sa kanila na ayos lang, tinulak sila palabas ng kanyang silid at isinara ang pinto habang hiniling siya ni Hansen na maghintay. May plano si Raymond na lutasin ang bagay na ito, ngunit nakaramdam din siya ng sama ng loob para sa mga iyon, dahil inaakala niyang pareho silang naging forward sa kanyang trabaho. Nag-browse si Raymond sa kanyang status window para maghanap ng skill, dahil alam niyang mahihiya siyang pumunta, walang sining ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ngunit hindi na iyon ang problema. Tiningnan niya ang kanyang katayuan at napagtanto na pagkatapos tumaas sa pinakamataas na pinuno, ang kanyang operasyon ay tumaas at natutunan niya ang isang bagong kasanayan sa pag-aaral na pang-emergency na medisina at traumatolohiya. Ngunit ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang sa wakas ay maaari na niyang simulan ang pag-aaral ng pakikipag-ugnayan sa lipunan, dahil sa kasalukuyan ay nangangailangan siya ng international na aktibidad sa labas ng pagsasanay sa loob ng ospital, kailangan niyang matutunan ang pakikipag-ugnayan sa lipunan, na tutulong sa kanya na pinuhin kung ano ang kinakailangan sa mataas na lipunan. Ang mga doktor ay hindi lamang aktibo sa loob ng mga ospital. Kung mas maraming kaalaman at karanasan ang kanilang nakukuha, mas maraming magkakaibang mga akademya at lipunan ang kailangan nilang dumalo. Dapat silang makipagkontrata sa mga kumpanya ng parmasyutiko, kumonsulta sa mga gumagawa ng patakaran sa pagpapasya sa kalusugan, magsagawa ng mga aktibidad sa kontribusyon sa lipunan o makipagkita sa mga mamumuhunan o sponsor. Ang isang doktor ay kailangang makipagkompetensya sa mga countless na kompetisyon, kaya naman kailangan ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung anong uri ng pakikipag-ugnayan sa lipunan ang dapat niyang matutunan, kung dapat siyang maging isang marangal na pakikipag-usap, pagpapahusay ng kagandahan, fashionista, royal etiquette o noble social dancer. Lahat sila ay nagkakahalaga sa paligid ng isang punto. Ngunit iniisip niya kung wala siyang kakayahan na mabibili at malulutas niya ang lahat ng kanyang mga problema. Tiningnan niya ang paglalarawan ng bangkwat na tao na may magandang panlasa, ang suportang kasanayan na may malalim na kasanayan, ito ay makakatulong na matamo ang mga kulturang panlipunan na kinakailangan para sa bangkwat, kaya't si Raymond ay magiging bihasa sa pakikipag-usap, kagandahang asal at sayaw sa isang karaniwang marangal na antas. Ngunit ang activation nito ay limitado lamang sa bangkwat. Ito ang skill na gusto niya, pero may side effect ito. Kung siya ay nagsusuot ng tailcoat, ang kanyang kagandahan ay lubos na mapahusay. Siya ay binalaan na mag-ingat na huwag maakit ang kanyang target ng hindi sinasadya, dahil ang paglalaro sa damdamin ng iba ay isang kasalanan. Ang mga kinakailangang puntos ay 100 ngunit kung isasaalang-alang ang panganib ng mga side effect, ang mga puntos sa pagkonsumo ay mas mura kaysa sa utility ng kasanayan. Binili ni Raymond ang kasanayan at umaasa na ito ay magiging maayos sa araw ng bangkwat. Si Christine at Rao ay nagising lahat, at si Christine ay masigasig. Tinanong kay Rao siya ay handa na, dahil kailangan nilang protektahan ang kanilang Panginoon. Well, sinabi ni Rao dahil bilang ang pinakauusbong na maharlika, alam niya kung gaano kakulit ang mataas na lipunan. Naalala ni Christine si Hansen, na umiiyak dahil gusto rin niyang tulungan ang kanyang amo, ngunit hindi siya nakadalo sa bangkwat. Ayaw niyang mag-alala ito sa kanilang Panginoon, dahil handang isakripisyo nila ni Rao ang kanilang mga katawan para protektahan siya. Hindi nagtagal, nagpakita si Raymond at humingi ng paumanhin sa kanilang pagkalit, dahil first time niyang magbihis. Laking gulat ni Rao at Christine nang makita siya at tinanong kung siya ba talaga iyon, dahil kahit gaano pa karami ang pananamit ng lalaki, hindi iyon mababago ng kanyang pagkatao. Iniisip ni Raymond kung ang pagpili ng kasanayang iyon ay nagpapataas ng kasanayan sa kasanayan ng labis, at ang kanyang kasanayan sa bangkwat. Ang taong may magandang panlasa, ang kahusayan ay na-upgrade din sa isang nalalong nagpaganda sa kanyang personalidad. Tinanong sila ni Raymond kung dapat na silang pumasok ngayon, ngunit nagtaka si Rao kung ano ang nangyari sa kanya. At sumang-ayon si Christine kay Rao, dahil kumikinang ang kanyang amo. Natawa si Raymond at nagtanong kung ganoon nga ba ang kaso at kung iba ang tingin niya. Ang kahusayan ng kanyang mga kasanayan ay nadagdagan sa limitasyon ng 24 na oras sa mga kulturang panlipunan, na kinakailangan para sa bangkwat. Kaya siya ay naging bihasa sa lahat ng mga kasanayan sa antas ng isang karaniwang maharlika.
Siya ay binigyan ng babala na sa kaso ng isang biglaang pagtaas sa pagiging kaakit-akit, dapat niyang suriin kung ang target ay nasa isang sedos na estado dahil sa matinding pagiging kaakit-akit. Binalaan siya na depende sa target ng pang-aakit, maaari siyang madala sa isang malaking iskandalo o away. Nag-aalala ito kay Raymond, at naisip niya na baka ito ay isang pinalaking paliwanag, dahil anong uri ng labanan ang magaganap sa isang healer. Biglang lumitaw ang isang paghahanap bago ang kaganapan ng banquet, na si Raymond ng banquet. Ang mga Contles ay nakatingin pa rin sa kanya, na isang hadlang sa pagpapalaganap ng medical techniques. Kaya dapat maging Raymond ng banquet si Raymond, sirain ang preconception ng mga tao at ipalaganap ang balita ng medical techniques. Ito ay isang intermediate level na medical quest na ang malinaw na kondisyon ay upang makakuha ng mahusay na katanyagan sa banquet. At ang reward ay isang bonus level up ng 2 beses at 30 skills points, na may bonus ng muling pagsasaayos ng titulo. Nagulat ito kay Raymond, at inisip niya kung ang pagsasaayos ng titulo ay nangangahulugan na maaari niyang alisin ang kanyang negatibong titulo. Siya ay natuwa, dahil ito ay dumating sa ito siya ay nagpasya na maging Raymond ng banquet. Houston National Foundation Festival Eve ay isang mahusay na banquet. Ang gabi kung kailan sila ipagdiwang ang Nations Foundation at magdamag sa banquet, ang mga maharlika ay nagtaka kung Baronet Pennant ay darating sa pati na rin ang banquet. Inaabangan ng ginang kung anong klaseng panoorin ang ipapakita niya sa kanila pagdating niya. Kinukutya din siya ng ilang maharlika dahil hindi nila alam kung maayos ang pananamit ni Raymond. Inaasahan nilang hindi siya darating sa kanilang damit tulad noong nakilala niya ang mga karaniwang tao. Ayaw ng mga kasamahan niyang maharlika na magbiro siya tungkol dito, dahil ayaw niyang isipin kung gaano siya kadiri ang hitsura. Pero ayaw niyang mag-alala ang kaibigan niya, dahil kung ipinakita ni Baronet Pennant ang pangit na sarili na iyon sa Mademoiselle, matuturuan niya ito ng magandang leksyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumitaw doon si Raymond. Siya ay kumikinang, at nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nagtaka sila kung sino ang gwapong binata na iyon, dahil hindi pa nila ito nakita, kaya naisip nila na baka isa na itong bagong maharlika. Ngunit lahat sila ay nabigla nang ang anunsyo ay ginawa tungkol sa pagpasok ng Baronet Pennant. Inakala nila na siya ay mas pamilyar sa kagandahang asal kaysa sa kanilang inaakala, at maaaring siya ay naglagay ng maraming pagsisikap dito. Nagulat din si Prince Sedal nang makita si Raymond sa kanyang bagong hitsura, at galit na nagtaka kung ano ito. Maya-maya ay kinakagat-kagat na ni Sedal ang kanyang mga kuko habang nakatingin kay Raymond at nagtataka kung bakit napakagwapo nito sa banquet. Galit niyang hinampas ang sofa, pero inangkin niya ang sarili dahil alam niyang maraming pagbabago o ipapahiya kay Raymond. Biglang nagiba ang tugtog kaya naisip ni Satel na magandang pagkakataon iyon para sa kanya, at sigurado siyang walang mangyayaring may babaeng gustong makipagsayaw sa illegitimate child na iyon. Natitiyak niya na kung alam ng isang babae ang karangalan, hinding-hindi sila makakasayaw sa gayong hamak na tao. Pero laking gulat niya nang makitang sumasayaw si Raymond kasama si Lady Christine. Si Christine ay masayang sumasayaw kasama si Raymond, na ikinagulat ni Satel kung bakit ang anak ng duke ang sumasayaw sa kanya. Ilang minuto ang nakalipas, naisip ni Raymond kung nagsimula na bang maghanap ng makakasama o sumayaw ang lahat sa kanyang evil self. Ipinaalala sa kanya na nandoon siya para i-advertise ang kanyang medical technique, kaya dapat kalimutan na niya ang pagsasayaw at magpanggap na hindi siya marunong, ngunit ang kanyang malaanghel na sarili ay tumanggi, at pinaalalahanan si Yana sa matataas na lipunan, kung saan iniisip pa nga nila ang klase ng taong dapat nilang sayawan, ngunit kung hindi siya sumayaw, ito ay magdudulot ng malaking kahihiyan. Iniisip ni Raymond kung ano ang dapat niyang gawin, at naisip niyang humingi ng tulong kina Rao at Christine, at iniisip niya kung ano ang ginagawa nila ngayon. Nakita niya si Rao na nakikipag-usap sa ilan sa kanyang mga kasamahan sa akademya. Pagkatapos ay nagtaka siya kung nasaan si Christine, at nagsimula siyang hanapin. At nadatnan niyang binubuli siya ng kanyang mga kapatid. Sinasabi nila na amoy freak ito sa isang lugar, na halos parang isang dirty commoner, at gusto nilang pumunta sa ibang lugar bago damaykit ang amoy. Nakilala sila ni Raymond na parang mga kapatid niya, at nagtaka siya kung bakit hindi niya ito pinapakialaman. Iniisip niya kung dahil ba iyon sa isang healer, at naalala niya na may 2 chismis na nakapaligid kay Christine. Siya ay isang mabait na babae na nagboluntaryo para sa mga karaniwang tao at ang kahihiyan ng duchy,
kaya malamang na minamaliit siya ng mga maharlika at iniisip na siya ay kaawa-awa. Nagalit ito sa kanya, nang hindi na mamalayan na sila pala ang mga kaawa-awa, dahil tiyak na si Christine ay isang madamdamin na manggagamot, at ang kanyang disipulo, si Raymond ay inakala na hindi niya dapat inisip ang tungkol dito, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kasama sa sayaw mula sa ang simula. Biglang, Christine nakita siya at nagulat, at tinanong siya ni Raymond kung nag-e-enjoy ba siya sa banquet. Paninindigan at sinabi ni Christine na kakausap lang niya kanina ng kapatid, at medyo nahihiya. Hiniling ni Raymond na tuparin niya ang kanyang isang kahilingan kung may oras siya, dahil iyon ang kanyang unang ball. Kaya gusto niyang tanungin siya kung pwede siyang samahan. At habang nandoon sila, gusto niyang ipakita niya sa lahat ng mayayabang na maharlikang ito ang tunay na antas ng Pennant Clinic. Pumayag siyang sumayaw sa kanya at tulungan din siyang mag-advertise ng kanilang Pennant Clinic. Maya-maya, natuwa si Raymond dahil maganda ang natapos na sayaw, at naging maayos din ang iba. Naaalala niya ang lahat ng nagsabi sa kanya na iyon ang unang banquet ni Raymond. Gayunpaman, napaka-graceful niya. Napagtanto ng lahat na si Barnett Pennant ay medyo edukado, at hindi tulad ng mga alingawngaw, si Lady Christine ay matikas din, dahil ang kanyang sayaw ay katulad ng sa isang sisni. Naalala ni Raymond ang inis na mukha ng kapatid na si Christine, at natuwa siya, dahil ito ang buhay, at nakaramdam siya ng sobrang kaginhawaan. Bigla siyang napatingin sa harapan at nakita niya si Prinsesa Sofia na galit na nakatingin sa kanya, at agad niyang binati ang kataas-taasang prinsesa. Siya ay nag-aalala, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit hindi ito nagsasalita, at gusto niyang umalis ito kung wala itong sasabihin.